5 tips every OFW must know. From the word OFW, ano ang unang nasa isip nyo? Ako kasi, unang tumatak sa isip ko ang sakripisyo, ang paglayo sa pamilya, pagtitiis sa homesick, at pagtrabaho sa ibang bansa para sa kinabukasan. Pero eto ang tanong, kaya ba nating masulit ang bawat pinaghirapan sa abroad? Hello mga ka-Rikrod, I'm Rick Rodriguez. Consider din akong isang OFW. Nagtrabaho bilang project engineer hanggang maging construction manager abroad. Halos 30 years din akong nasa abroad. Sa Guam, sa Djibouti, sa Ethiopia, sa Kenya, Iraq, Afghanistan, Virginia, USA, Ontario, Canada, Okinawa, Japan, at ngayon sa Doha, Qatar. Sa video ito, pag-usapan natin ang 5 tips every OFW must know na siguradong makakatulong para maging secured ang future mo at ng pamilya mo. Mga ka-Rikrod, alam kong sobrang hirap ang maging isang OFW. Naranasan ko rin yan. Malayo sa pamilya, tiis lahat, pawis, pagod, pero mas mahirap yung pakiramdam na parang nasayang lang ang lahat ng sakripisyo kasi wala kang naipon. At minsan, hindi mo pa alam kung saan napunta ang perang pinaghirapan mo. So here's 5 money tips every OFW must know. Tip number 1, always pay yourself first. Savings mindset mga ka-Rikrod. Alam ko karamihan sa atin, unang iniisip, padala agad sa pamilya. Pero tandaan, hindi selfish ang magtabi para sa sarili. Pay yourself first kahit 10 to 20% lang ng inyong sweldo. Diretso na sa savings bago ka mag-budget ng iba. Halimbawa, kung nakita ka ng 40,000, at least 4,000 hanggang 8,000 agad ang itabi mo. Yan ang foundation ng financial freedom. Tips number 2, avoid lifestyle inflation. Live below your means. Pag may extra income, madalas dumarami rin ang luho. Gadget dito, branded na damit. Pero kung hindi mo makontrol, wala ring matitira sa sweldo mo. Sample, instead na bumili ka ng latest na iPhone na 80,000, pwede mong ilagay yan sa savings mo or small investment na mas lalaki in the long run. Remember, huwag ipakita ang yaman. Ipon ang tunay na kayamanan. Tip number 3, build an emergency fund. Hindi natin hawak ang lahat. Pwedeng mawalan tayo ng trabaho, magkasakit o biglang kailangan ng pamilya ng malaking pera. Kaya dapat may emergency fund na equivalent to 3 to 6 months na monthly expenses. Halimbawa, kung 20,000 ang buwan ng gastos ng pamilya, dapat at least may 60 to 120,000 ang nakareserve para kahit may unexpected situation, hindi ka agad uutang. Tips number 4, invest for your future. Don't rely on remittances alone. Hindi habang buhay tayo abroad mga ka-Rikrod. Kaya habang kumikita ka, dapat may investment ka na gumagalaw para sa iyo. Ito ang option, Pag-ibig MP2, tax-free up to 7% returns. Mutual funds, UITFs, digital banks with higher interest, insurance with investment, or kahit maliit na negosyo. Pero ingat sa mga scam mga ka-Rikrod. Huwag basta-basta sa naririnig lang. Mag-research palagi. Ang goal dito, kahit umuwi ka sa Pinas, may passive income ka na. Tip number 5, protect your family. Insurance and proper budgeting. Isa sa mga pinaka-importanting bagay protektahan ang pamilya. Hindi lang sa padala, kundi sa long-term security. Halimbawa, magkaroon ng life insurance o health insurance para kung may mangyari, hindi malubog sa utang ang pamilya. At siyempre, involve your family sa budget. Turuan sila paano mag-manage ng pera para hindi lahat nakadepende sa remittance. Kung may disiplina ang buong pamilya, mas mabilis makamit ang goal. Mga ka-Rikrod, tandaan, being an OFW, it's not just about sending money. It's about securing your family's future, especially for yourself. Kaya simulan mo na ngayon mga ka-Rikrod, kahit maliit, basta consistent. At lagi mong isipin, hindi habang buhay abroad, pero pwedeng habang buhay secured kung marunong mag-handle ng pera. So that's it mga ka-Rikrod. I-share mo itong video para makatulong din sa OFW na nangangailangan ng ganitong tips. Just comment Rikrod tips kung gusto mo pa ng ganitong content.